posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang What Satan Cannot Do. What Satan can't do. Ang hindi maaaring gawin ni Satanas, kaya kailangan malinaw na malinaw to at nang hindi natin siya sobrang nabibigyan ng credit. Heavenly Father, we pray for pure hearts. May you cleanse us from all our iniquities, forgive us our sins, wash us with the blood of Jesus, draw us near into your presence so we can hear your voice. Sa pagpapatawad niyo po sa amin, Panginoon, at paglilinis, nangangahas kaming lumapit sa inyong harapan upang humingi ng pagpapala. Biyayaan niyo po kami, Panginoon, at itaas niyo ang inyong pangalan lamang. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na tungtungan ng inyong paa. Madakila namin kayo at kami naman tumanggap ng katuruan mula sa inyo. Patahimikin niyo po ang aming puso. Ilapit niyo kami sa inyong dibdib, O Diyos, at marinig namin ang tibok ng inyong puso. Madinig namin ang inyong tinig at nang kami makasunod. Be the speaker, O Father. Bless your people. This is your church. And we are your people. Use your servant only as your footstool. And may your voice be heard by all of us. Lift up your name and lift us up out of darkness, out of baseness, and lead us unto a greater knowledge of you. May your peace reign in our hearts, in our homes, and in this congregation. Teach us. We like to hear your voice. In the name of Jesus, our teacher, our Lord and Savior, we pray. What Satan can't do. Ano nga ba ang hindi pwedeng gawin ni Satanas sa akala natin na gagawa niya? First of all, let's focus on the scope of Satan's power. Ano ho ba ang nasasakop ng kapangyarihan na nasa kay Satanas? First of all, that scope is very limited. The power of Satan is limited. It is definitely inferior to God's power. 1 John 4:4, the one who is in you is greater than he who is in the world. Kaya walang dapat natakot ang mga anak ng Diyos kay Satanas, sapagkat siya, ang Diyos na nasa ating puso, ay higit na makapangyarihan kaysa doon sa nasa sanglibutan na tinutukoy si Satanas. Satan's power is also subject to limitations set by God. Yan ang dapat nating lagi nang huwag malilimutan. Na ang kapangyarihan ng Satanas ay limitado, may bakod hanggang dun lang, at ang Diyos ang nagtakda kung hanggang saan lang, sa pansamantalang pagkakataon, siya ay maaaring may magawa. Job 1:12, doon pong si Satanas ay gustong tuksohin si Job. Sabi sa kanya ng Diyos, the Lord said to Satan, very well, then everything he has is in your hands, but on the man himself do not lay a finger. So Satan was allowed to touch the people and the things around Job, but not his person. And once more, another round, attempting and making life difficult for Job. So Job 2:6, the Lord said to Satan, very well, then he is in your hands, but you must spare his life. So humingi ng permisyo itong si Satan na galawin niya yung katawan ni Job. Sabi, paano? Mga tao lang ay pinagalaw mo, mga mahal lang niya sa buhay, mga properties, pero siya mismo ang galawin. At malaman natin na hindi na siya magiging tapat sa inyo. At sinabi ng Panginoon, sige, galawin mo, pero hindi mo pwedeng patayin. Nakikita po natin dito sa pag-uusap na ito, na ang Diyos ang nagtatakda kung hanggang saan maaari na may gawin si Satan. Even hell is not Satan's kingdom. It will be his prison. Kumisa kasi sa mga
illustration. Akala natin sa impyerno, si Satan ay nakaupo sa trono niya at may malaki siyang tinidor na para bang may malaki siyang tutusuking hotdog doon. At tawa siya ng tawa at siya ay hari doon. Hindi. Siya ay bilanggo doon dahil ang impyerno ay bilangguan ni Satanas. Satan's power may be rebuked and may be cast out by the power of God. And as we have seen in the New Testament, in the name of Jesus. Si Paul nga po ay may karanasan na may babaeng nanghuhula at sasabi ng mga kapalaran o kasawian ng mga tao at kumikita ito dahil may nakatira sa kanyang masamang espiritu. At ito'y pinaalis ni Paul. Acts 16:18. Paul became so troubled that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the spirit left her. So nakita po natin yung mga examples sa New Testament, sa pangalan ng Panginoong Jesus, hindi nakakatanggi ang mga masasamang espiritu. Satan's power is destined to be contained and to be destroyed. Romans 16:20, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Nakasulat, nakapangako, nakatakda na magkakaroon siya ng wakas. John 16:11, in regard to judgment, the prince of this world now stands condemned. Sandaling-sandali na lang ang nalalabing panahon na magawa niya ang mga pinagagagawa niya. And Satan's power is canceled by the work of Jesus Christ in the life of the believer. Na kung tayo nananalig sa Panginoon, ang mga naging epekto ni Satanas sa ating nakaraang buhay ay binubura na, hinuhugasan ng dugo ni Kristo, at tayo binibigyan ng isang bagong pagkatao, bagong puso, bagong buhay, bagong kinabukasan. Hebrews 2:14, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death, he might destroy him who holds the power of death, that is, the devil. Sa pagkamatay ng Panginoon at lalong-lalo naman sa pagkabuhay niyang muli, ay winasak niya ng tuluyan ang kapangyarihan ni Satanas sa buhay ng tao, sa taong mananalig at susunod sa Diyos. Now, what is the power of Satan over man? Now that we have seen that it is subordinate and subjected to God's control, the power of Satan is also subject to the willful submission of man. Hindi maaaring makapangyari si Satanas sa buhay ng isang taong hindi naman kusa na napasailalim kay Satanas. Nakakapaghari lang si Satanas sa buhay ng tao na nagvo-volunteer na pagharian ni Satanas. Even Eve had to agree with the serpent. Even Eve had to obey the serpent's direction. Ang ginawa lang naman noong ahas ay siya'y tinukso pero hindi kayang buksan ng ahas ang kanyang bibig at subuan siya ng ipinagbabawal na prutas. Tinukso lamang. Kaya nakapangyari dahil sinunod. Genesis 3:6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. So Eve and Adam had to personally decide to eat the fruit, to obey the serpent, and to obey their own desire, and to disobey God's command. Hindi sila pwedeng pilitin. Kusang loob silang sumunod. But while man cannot be forced by Satan to obey, Satan sheds doubt on God and hides God's word to people. At least he tries. Because through deception, he can actually extract a commitment from people. He can extract submission from people without their full knowledge. Kaya may deceptive element. Genesis 3:1, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? So it was a question, but it was meant to shed doubt. It was meant to confuse and to deceive. So Satan weakens one's faith, and Satan attracts would-be sinners.
Satan seduces and tempts, convinces and scares people into surrendering their will to him. Yan ang mga taktika ni Satanas. Tatakutin ka, aakitin ka, papangakuan ka, para lamang manghina ang iyong pasya na siya ay tanggihan. At para kung sinunod mo na, yung free will na ibinigay sa iyo ng Diyos, isinuko mo na sa Kanya, makapangyayari na siya sa iyo. Sa sinandun pong mensahe, ang central theme natin is, God does not change people because people have their free will and this is a gift of God. So if God does not change people, Satan cannot change people. In both cases, man has to deliberately agree. Man has to deliberately submit. Kaya ang hinahanap nga nitong si Satanas ay submission. Kung makakalusot lang siya pati kay Jesus, ay gusto niyang sumuko rin sa kanya at magpahari si Jesus. Matthew 4:8-9. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I'll give you, he said, if you will bow down and worship me. At kung sakali na si Jesus noon ay nalito, naakit, nagandahan sa inaalok, at yumuko nga at nagpasakop, wala tayong manunubos, wala tayong Panginoon, at nagwagi na naman si Satanas. Satan had to try to derail Jesus through temptations. But remember this, Satan cannot override man's free will. God doesn't, Satan cannot. Hindi maaaring pagharian ni Satanas ang isang taong hindi pumapayag na pagharian siya. Even those who get possessed by evil spirits agreed first. You know, when you talk about these people who get possessed by spirits, first they started with activities that gave small spaces to Satan, small yeses, small concessions, like asking for your fortune to be told. So that when the fortune teller asks you to cut the deck of cards, by the mere act of cutting it, you are already saying, I'm agreeing with this whole process. I'm signing the contract. I'm agreeing. Kaya pag sinabing, okay, huhulaan kita, inumin muna ang tubig na ito. Pag ininom mo yun, ano ba naman mawala sa akin na uminom ng konting tubig? But that is the contract. You must always be made to do something from your own will that signifies your agreement. Be it drinking some water for healing, be it cutting the deck of cards, or be it lighting a candle, or be it saying a formula prayer or anything. Dapat hinihingi sa inyo muna ng masamang espiritu ang inyong pagsangayon. At yung mga sumasang-ayon sa mga ganito, nagko-cooperate, hindi nila alam, bumukas na ng bumukas ang mga tarangkahan ng kanilang buhay at papasukin na sa ng Satanas. At hindi mo pwede sabihin kay Satanas, ano ginagawa mo dito? Hindi kita pinapasok. Sabi, oy, kinat mo yung cards, ha? Ininom mo yung tubig. Nilulun mo yung papel. May mga ganyan mga lumulo ng papel. Meron ba sa inyo dyan? Mamaya mananalangin tayo. Kasi minsan niya, papalulunin ka ng papel na may mga nakasulat na Latin na binulumbo na ganon. Kung minsan, papatuluin ka lamang ng tawa sa isang palanggana. Basta laging meron kang participation because that is your consent. Deceptive, ha? But if you don't want to allow Satan to have anything to do with you, all you have to do is resist. James 4:7. Resist the devil. And he will, church, flee from you. You don't have to fight the devil because the devil is powerful. Jesus did the fighting for us. Now, in the name of Jesus, all you have to do is resist. Hindi nilalabanan niya si Satan, baka matalo ka, malakas yan Pinipitik-pitik lang yan, alis. In the name of Jesus. Resist. Anong sabi ng Bible? Resist the devil and, read again, louder. Yan, he will flee from you. Hindi natin kailangan magpagod. Sabi, bakit po ganito? Takot-takot na demonyo nakakubabaw sa akin. Hindi mo ni-resist. Ganun lang yun, kapatid. Baka nga inimbita mo pa. Kaya nandyan yan. Satan cannot control men without them surrendering to him first. Kaya ang bilin sa 1 Peter 5:8-9,
Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith. Yan ang bilin. Kailangan may self-control ka. Ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo. Huwag mong ibigay ang manibela kay Satanas dahil kung saan-saan kanya dadalhin. At hindi niya pwedeng agawin yon kung di mo binigay. Pero kung minsan kasi sabi niya, oy, may hawak akong pagkaganda-gandang babae dito, kalungin mo muna, ako na muna magmamaneho. Kaya nandun ngayon, nagkapalit kayo ng lugar. Laging may kapalit, may attraction. Para maging kaibig-ibig sa tao na sundin siya. So remember that Satan can deceive. He can very well deceive. In order to influence men into putting down their guard. In order to influence men into surrendering their will to Him. Kaya dapat maingat. 2 Corinthians 11:3, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray. Kung papaano nadaya si Eva, baka kayo man ay mailigaw, sabi dito. Kasi kung titingnan naman natin talaga, ano na ba naman ang problema sa isang prutas? So, maliit na bagay yan, prutas lang naman yan. Pero you know, that little fruit changed everything. So huwag niyo sasabihin, ano ba naman ang masama sa ganito? Ano ba naman ang masama sa ganon? Sandali lang naman, kapraso lang. Pag masama, kaya maliit, kaya malaki, pareho lang yun. Kaya sandali o matagal, pareho lang yun. At yun ang pandaraya, sandali lang at katiting. Isang kagat ng prutas changed everything. So huwag kayong pandadaya. Be careful not to be deceived. Be careful not to be devoured. 1 Peter 5:8, your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ang kaaway natin ay nakamata, nakabantay, naghihintay kung sino ang malilingat, malilibang, manghihina, at yun ang kanyang sasalakayin. Parang yung mga leon sa Africa at sa ibang bansa. Pagka gusto niya na kumain, titingnan niya yung mga usa, hahanapin niya kung sino doon ang pinakamahinang tumakbo, kung may kapansanan, mahina yan nga naman, at yun ang sasalakayin niya para huwag na lang siyang mapagod pa. Yun ang pinanggalingan nitong kasabihan na ito. Like a roaring lion looking for someone to devour, because the lions will always try to find an animal that is weak, cannot run so fast, and the lion will concentrate on that weak one. So, watch your weaknesses, your weak points. Satan will not attack you on your strong point, but on your weak point. Hindi naman siya particularly maghahanap ng taong weak at yun lamang ang kanyang sasalakayin. But the figure of speech extends it now to the personality. That if your whole person is a band of gazelles or a group of small animals, Satan will attack the weak one. So the weak part of our personality is the thing that Satan will attempt to attack. Satan cannot make man commit sin. Sobrang paulit-ulit na yan, kailangan matandaan na. James 1:14, each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Ang tao daw, pag siya ay natukso at pinagbigyan niya ang kanyang kagustuhan, ayun, nagkakasala siya. Nakita niyo po nung si Adan at si Eva ay nagkasala, tinanong ng Panginoon si Adan, totoo ba na kumain ka nito? Sabi niya, ito pong babaeng binigay niya sa akin siya nagpakain. Pinasa niya yung responsibilidad. Sabi niya, Eva, totoo ba pinakain mo? Yun po kasi ahas dinaya ako Pinasa na naman niya yung responsibilidad. So, silang tatlo na parusahan. Walang nakalusot. Kasi kahit sabihin pang kasi niyaya ako ni kuya niyaya ako ni ate, niyaya ako ni ganon, niyaya ako ni ganon, kailangan pa rin ang pagpayag ninyo para mangyari yon. So pare-parehong may pananagutan. Satan is powerful but not all powerful. Satan cannot make you sin. Do not blame him when you commit a sin. Because when we blame Satan, it means that we deflect the responsibility. Next time around, we will not feel responsible. We will not be watchful because there's someone else to blame anyway.
Kaya ang mahalaga po ay inaako natin yung pananagutan. Pag nagkasala tayo, huwag na tayong mga tuwiran, huwag natin sabing dinaya ako ni ganito, niyaya ako ni ganon. Sabihin na lang natin, gusto ko rin kasi, kaya nayaya naman ako. At ako naman talaga ang sumang-ayon, at ako naman talaga ang gumawa. So Lord, ako ang paluin nyo. Pagka ganun po ang ating attitude, mga kapatid, hindi tayo malayong maituwid. Pero pag laging iba ang ating sinisisi, sabi nyo, ayan na naman, mainit ang ulo ko ngayon. Ngayon, sabi, mataas ang sugar ko. So ano sisisihin natin? Yung sugar? Hindi naman mananagot yung sugar sa Diyos. May monthly period ako ngayon. Mainit ang ulo ko. So anong sinong mananagot sa Diyos? Kasi ganito ang chemistry ng blood ko. Sisisihin mo yung pituitary gland. Sisisihin mo yung kung ano-ano. Pati buwan nasisisi. Bilog ang buwan ngayon. Kailan pa tayo tatanggap ng pananagutan? At laging si Satan kasi Kaya ang mahalaga, mga kapatid, sabihin natin, it is in your own hands. If you would give in, it is in your own hands. You only have to choose. It's always a choice between doing the right thing and the good thing. And since Satan can't make you sin, what are the steps to take to avoid committing sin? Alam na natin lahat yan, hindi na bago, there's nothing new. 1, decide. Just decide. Decide to obey God. It's your call. Pag nagpasya na kayo, nasusunod kayo sa Diyos, hindi na kayo matutokso. Ang natutokso, yung hindi pa nagpapasya, yung tinatawag nilang the undecided. Kahit sa eleksyon, kahit sa product promotion, ang nililigawan yung the undecided sector. Sayang ang oras mong ligawan yung desidido na sa Partido A, huwag mo nang pilitin yan na bumoto sa Partido B. Pero may group na hindi pa niya alam kung saan, yan ang nililigawan ng mga political campaign. Pati sa mga mamimili, yung very loyal na to one brand, hindi na yan pinapansin ang mga promo, halos late na lang yan. Later, pag may oras pa, ang inuuna nila yung mga undecided. That's why whenever Satan scans the scenery, ang hahanapin niyan yung undecided. Yan ang tutuksuhin niya dahil hindi naman matibay ang paninindigan. So decide. 1 Kings 18:21, Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow Him. If Baal is God, follow Him." Pero huwag kayong nasa gitna. Linawin ninyo kung nasan kayo. At syempre, ang atin namang idinadalangin, lahat tayo will be on the side of God. Decide to be godly. Decide to do the right thing even before the temptation comes. So that when it comes, it will have no chance to win. But if you're going to process the temptation only as it comes, chances are you will be caught flat-footed. You will be unaware. You probably will have a weak composition at the time, and then Satan can deceive us. So it's important to decide and then be firm. May mga tukso po na dumadating sa buhay natin. May nang aakit, may nagyayaya. Decide kayo, hindi ako sasama kahit anong mangyari. Pag niyaya kayo, clear na agad, no. Malinaw yon. Muli't muli ang 1 Peter 5:9, resist him, standing firm in the faith. So you resist the devil. How else can we avoid being taken by Satan? Recognize temptation. Recognize deception. And you must also be able to recognize coercion and pressure from Satan. Sabi, temptation ito. Hindi ito opportunity. Itong kumakatok na ito, hindi ito opportunity. Ito ay temptation. Maganda ang dating, maganda ang balutan, may pangako, pero saan ako pupunta kung sinunod ko to? Temptation to. 2 Corinthians 2:11, in order that Satan might not outwit us, for we are not aware of his schemes. So it's important to be aware of satanic schemes. Mga pandaraya. O hindi ba, paano niya pinahina si Samson? Ginamit si Delilah. Paano tinangkang sirain si Solomon at si David sa isang katermang mga babae? Paano sinira si Adan at si Eva sa isang prutas? Kanya-kanya lang yan. Si Judas, paano sinira? 30 pieces of silver. Laging may katumbas. Kaya dapat kilala mo, satanic itong paraan na ito. Hindi ako magpapadaya.
dapat clear. 2 Corinthians 11:14, Satan himself masquerades as an angel of light. Natural, kung si Satanas ay ilalabas na si Satanas talaga, sino naman ang maniniwala at sino susunod? So nagpapanggap siyang mabuti, nagpapanggap siyang maganda, nagpapanggap siyang mainam para sa atin. Dahil alangan namang hubarin niya ang pagbabalat kayo at sabihin niya, ako si Satanas, dadaling kita sa impyerno, halika. Sinong sasama? Wala. Kaya ang dapat nating laging pagdudahan ay yung mukhang tama, yung mukhang maganda at mukhang mabuti, na yun pala ay pang doon lamang sa labas at doon sa loob ay isang panganib. Recognize and avoid spiritual traps. Romans 16:19, I want you to be wise about what is good and innocent about what is evil. It's best to be innocent about what is evil and not give in to curiosity na para lang, gusto ko lang malaman O ba't ka naman nakapag-drug? Sinubukan ko lang po ng malaman ko. O bakit ka nagbuntis? Sinubukan ko lang po ng malaman ko. O bakit mo nasunog ang bahay? Sinubukan ko lang naman kung anong mangyayari. Maraming subok na kapahamakan ang pinupuntahan. Kaya kung hindi natin alam yung mali, huwag niyo nang ambisyoning alamin pa. Dahil yan ang pangako kay Eva at kay Adan. Sabi nga kay Eva, malalaman mo ang difference between A and B. Magiging para kang Diyos. Lalawak ang alam mo. Ano nangyari sa kanya? Napahamak. Kaya sabi, be innocent about what is evil. Of course, it has been reversed. Now people take pride in being masters of evil, knowing every nook and cranny of an evil territory. Pero dapat tayong mga anak ng Diyos bumalik doon sa dapat. Hanggat maaari, huwag nang alamin. We should reject satanic influence. Just say no. Uulitin ko na naman ang James 4:7, resist the devil and he will flee from you. Ito lang pong verse na ito, kung didibdibin natin, hindi na tayo matatakot humarap na sa temptation kasi ang totoo, nanalo na ang Panginoong Jesus. I-claim na lang natin yung power and victory na napagwagian na niya. Kaya sabi, resist, just say no. Satan cannot force you. And pag ipinagpipilat, i-remind mo, Satan, you're defeated. You are a defeated foe. Jesus has won over you. Need I remind you about that? So, sabihin mo, alis. And sanitize your immediate environment. That is important if we're going to avoid committing sin. We should all do these things. We should reject satanic influence. We should sanitize our environment. Therefore, you choose your friends and companions. You choose your activities wisely. 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Yung mga masasamang kasama, yan ang nag-aakay sa atin sa kapahamakan. And then take responsibility for yourself. Know that you are personally responsible. So you can't and you shouldn't overblame Satan because it will take the responsibility away from you. Pag nagkamali tayo, sabihin natin, ako ang nagkamali, gusto ko rin ito, ginusto ko rin ito, so Panginoon, ituwid niyo po ako. At kung merong kailangang bayaran, merong dapat tanggaping parusa, tanggapin, yan lang ang paraan para tayo maituwid. On the other hand, do not overfear Satan. Because as we have already laboriously tried to point out, he is not all-powerful. He has no power over you. Listen, church, he has no power over you unless you allowed him. Walang-wala siyang magagawa, liban kayo ang pumayag mismo. Kahit tukso, hindi kayo kayang tuksahin ni Satanas ng lampas sa kaya nyo. Tayong lahat, when Satan tempts, he needs God's permission. And God sets limits. You can tempt this person only up to this point because God knows that up to this point, by His grace, we will win. 1 Corinthians 10:13. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Nakita niyo po ang linaw? Matapat ang Diyos, hindi Kanya papayagang matukso ng lampas sa iyong kakayahang tanggihan. At sa katabi at kasama ng papayagan niyang tukso, bibigyan Kanya ng daan upang makaiwas dito.
Therefore, every temptation is an opportunity to win and to be victorious. So huwag mo sasabihin, naku, natalo na ako, ang lakas ng temptation. Simple lang yon, nagpatalo ka. Walang ibang dahilan. Kung magpapasya po tayong magwagi, available. But remember, it is our decision. But while we know that this is true, do not be ignorant of Satan's potential power, especially his potentials at deception. Kaya dapat maingat. Watch your weakness. I will repeat 1 Peter 5:8. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Or in a personal way, he is looking for something to devour in you, in all of us. So we have to be responsible. Heavenly Father, thank you for your reminding us that we should not needlessly fear Satan. Thank you for reminding us that we have our will, that we can say no. Sa sandaling ito, Panginoon, ay siyasatin mo pong aming puso. Sa patuloy at patuloy na nadadaya, natutukso, ituro mo sa amin, Lord, na maging responsable. Buksan mo ang mata namin na makilala ang pandaraya ng kaaway. Hipuin niyo po kami sa sandaling ito. Mga kapatid, yumuko tayo sa presensya ng Diyos at mananalangin tayo. Napakalakas ng presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa sandaling ito. Hihingi tayo sa Kanya ng lakas. Sino man sa ating mga kasama ngayon, ang paulit-ulit, patuloy na nadadaya, nadadapa, nanghihina, nagkakamali sa the same error. Mananalangin tayo ngayon sa Diyos. Hihingi tayo ng kapangyarihan, hihingi tayo ng kakayahan. Tumayo kayo at mananalangin tayo. Sino man magsasabing, Lord, sawang-sawa na ako dito sa mali kong paulit-ulit, sa mga kahinaan kong paulit-ulit, gusto kong tumanggap mula sa inyo ng kapangyarihan. Praise God. Whoever would like to stand and say, Lord, I stand because I want to ask you for strength, for wisdom, so that I may not repeatedly fall into the same pit and do the same sin over and over. We're going to pray. The power of the Lord is in our midst. And He is only a prayer away. Purihin ka, Panginoon, sa mga tumayong ito. We praise you for the honesty. And we thank you, Lord, for the spirit of submission to you. Sa pagtayo ng mga kapatid na ito, kayo lang nakababatid kung anong itinatayo nila, kung anong dahilan. Panginoon, hipuin niyo po, bigyan niyo kaming lahat ng karunungan. Luminaw ang aming paningin, makita namin ang mali bilang mali. Mawala yung mga excuses. At magpasya kaming gawin yung tama bilang tama, mawala yung aming mga pag-atras, ang aming mga pag-agam-agam. Sa mga kapatid na patuloy na nadadapa, doon natitisod sa lugar na yon, bigyan mo kami ng kalayaan, karunungan, habang isinusuko namin sa iyo aming mga puso. Mga kapatid, isuko nyo sa Panginoon ang bahagi ng buhay na lagi kayong nagkakamali o nadadapa at nangihina. I cannot pray that prayer for you. You've got to pray it yourself. To surrender this aspect of your life to God where you continuously fall and where continuously you get deceived. Surrender them to God. Ihingin nyo ng tawad at ihingin nyo ng kapangyarihan. Ngayon din, habang tayo nakayuko. Diyos na mahabagin, di man namin makayang isa-isahin. Lahat ay malinaw sa inyo. Kung ano man ang inihihingi ng kapangyarihan ng mga kapatid, kung ano man ang inihihingi ng tawad, at ngayon humihingi ng basbas mula sa inyo para maging kalakasan imbes na kahinaan, hipuin nyo na mapagpala nyo kamay aming mga puso. Padaluyin nyo ang inyong kapangyarihan. Buksan ang aming mga mata at palakasin nyo ang aming loob na manindigan sa tama. Salamat, Panginoon, sa pagdinig nyo sa dalangin ito. At patuloy kaming nananalangin na sa araw-araw, bibigyan nyo ng bagong lakas, bagong pananaw, bagong paninindigan ang mga kapatid na ito.
Patuloy tayo sa diwa ng panalangin. Maaari na kayong maupo, mga kapatid. At nais ko namang imbitahang tumayo. Yung mga nais magpasalamat, mananalangin tayo, magpapasalamat. Lahat ng nagsasabing, Lord, victory ninyo, talagang meron ng malaking nagbago sa buhay ko. Nalampasan ko sa tulong ninyo ang kahinaan o isang kasalanan o anuman. Tumayo kayo at mananalangin tayo sa Diyos. It's beautiful to give glory to God and recognize His victory in our lives. For every victorious aspect of your spiritual life, you stand and we're going to thank God and we're going to declare His goodness to us. Ikinalulugod niyo po, Panginoon, na iaming ihayag sa kalagitnaan ang kabutihan niyo. Masdan niyo po itong mga tumatayo, nagpapasalamat naman. Kinikilalang may mga magaganda nang nangyari, may mga tagumpay nang naganap. At bagamat maaring hindi pa perfect, O God, meron ng mga kinikilalang tagumpay. Ito'y sa tulong ninyo at sa pagpapasakop na yung mga anak sa iyong kalooban. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, ipinasasalamat sa iyo ang mga kabutihang loob mo. Patuloy mo nawa kaming baguhin at linisin. O God, we pray that through your word and through your spirit, you may continue to purify us. That the living water, the Lord Jesus Christ, will continue to cleanse us, will continue to make us clean and holy and acceptable to you. We continue to receive your ministration, O Holy Spirit, that every day we may be purified. Bigyan niyo po kami ng patuloy na lakas na makilala ang pandaraya ng kaaway. Tanggihan namin ito at huwag kaming matakot anuman kahit kapraso sa kaaway sapagkat kayo na aming Diyos ay matagumpay. We honor you, Father. We praise you and we continue to bow in your presence and ask you, cleanse us. Make us whole. Move us from glory to glory and make us mature as we obey you. Let your will be done in our lives. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang What Satan Cannot Do. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Oktubre, gaganipin ito sa October 6, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Ako po si Pastor Danny Ibarola. Inanyayahan po namin kayo na dumalo at makasaya sa Jesus Celebration sa ating Day by Day Metro East tuwing linggo, 9:00 ng umaga sa Cinema 7, Level 4, Robinsons Metro East along Marcos Highway sa Pasig City, katabi ng Santa Lucia. Para po sa detalye ng schedules at location, narito po ang ating contact details. 0949-623-7333 o di kaya sa DVD Metro East. Halinang ipagdiwang ang Panginoong Jesus. Mabuhay!
katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa Kanya na nangako, hindi ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa Kanya na nangako, di ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Puso'y may kapayapaan, sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin buhay, siya ay buhay. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Bakit dahon ng niyog ang gamit sa Palm Sunday? Ang ganda kasi ng mga Pilipino na gamitin kung ano yung available. Eh, yan ang marami tayong dahon. At saka yun ang pinakakamukha ng mga palm na dahon na ginamit sa pagtanggap sa Panginoon sa Jerusalem noong siya ay pumasok sa lungsod na ito. Pero ang mapapansin natin, higit lalo yatang maganda ang mga palaspas na gawa sa dahon ng niyog kaysa doon sa mga dahon ng oliba na ginamit sa original entry into Jerusalem.
Kaya napakaganda ng mga palaspas sa mga Pilipino. Ito isang metaphor ng ating pagiging Kristiyano at Pilipino na magkasabay. Nagkaroon tayo ng observance niyang Palm Sunday, pero indigenous materials at folk art ang ginamit natin sa pag-express nito sa palaspas. Ano ba ang original Filipino culture? Yan siguro paghahanap natin ng original na Filipino ay dapat na magkaroon ng isang bagong pananaw. Halos wala naman talagang original na culture kahit saan. Kahit ang Chinese culture may influence ng kanyang mga kapitbahay, ang Indian culture, maging ang Jewish culture, maraming influensya yung mga neighboring countries. So siguro naman sobra pa kung hahanapan natin ng original Filipino culture.
Pero kung ang ating hahanapin, yung culture na na-indigenize natin, na-process natin at naging Filipino sa application, naging Filipino ang kanyang form over the years, at yung generationally has been with us to the point that it has become our heritage and identity, marami. Arnis de Mano, for instance, ay isang naproseso natin na martial arts na gumagamit ng mga sticks. Kuntaw, na siya ring tradisyon ng maraming bansa sa Malaysia at sa Indonesia, ay na-develop at halos na perfect ng mga tausug at ng mga tao sa Southern Philippines. Marami tayong ganyang mga matatawag natin, kung hindi man original, because it is shared by many other races, na indigenize natin, na proseso, at ngayon Pilipinong-Pilipino na. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kandili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay.
aking paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahakin ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!